Madlaw Pilipinas, assalamualaikum sa ating mga kababayang Muslim. Isang masaya at mapayapang pagbati mula rito sa Tubod, Lanao del Norte. Ako po si Ethel Cantor Constantino ng National Broadcasting Network. Samahan niyo po akong saksihan ang pinakamakulay, pinakamasaya at pinakamakasaysayang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng lalawigan ng Lanao del Norte. Sabay-sabay rin po nating saksihan ang dahilan kung bakit ang lalawigan na ito ay tinatawag na the Land of Beauty and Bounty. Hulyo 4, taong 1959 sa bisa ng Republic Act 2228, formal na nabuo ang lalawigan ng Lanao del Norte. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao at may lawak na 3,092 square kilometers na binubuo ng may 22 bayan. Mahigit 800,000 individual ang naninirahan dito na karamihan ay mga Kristiyano at Muslim mula sa tribong Maranao. Ang bayan ng Tubod ang capital town nito kung saan matatagpuan ang magarang Governor Arsenio A. Quebranta Provincial Government Center o ang Kapitolyo ng lalawigan. At upang ipagdiwang ang pagkabuo ng lalawigan, isang magarbong selebrasyon ng pasasalamat ang ginaganap dito sa tuwing buwan ng Hulyo. Ito ay ang Araw ng Lanao del Norte. Sa taong ito, inilalarawan ang tagumpay ng lalawigan sa pamamagitan ng temang Lanao del Norte, 50 anyos na, panaghiusa, kalinaw o kalambuan, ipadayon ta. Makulay, maingay, magara at masaya. Ganito ipinagdiwang ng mga taga-Lanao del Norte ang kanilang Golden Founding Anniversary. Suot ang mamahaling tela na may makulay na palamuti at magarang disenyo, sumasayaw sa saliw ng katutubong musika ang mga partisipante sa Parade of Festivals. Hindi alintana ng mga partisipante ang init ng araw. Makakapaghandog lamang ng kasiyahan sa mga nanonood. Dito, kanilang ipinakita sa pamamagitan ng sayaw ang yaman ng kanilang lugar. Nagpakitang gilas ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang bayan. Sa selebrasyong tulad nito, lalo pang nabibigyan ng mas malalim na kahulugan ang pagsasama ng mga Kristiyano at Muslim makamit lamang ang isang mapayapang Lanao del Norte. Hindi lamang sa kultura mayaman ang probinsya ng Lanao del Norte. Mayaman din ito sa mga anyong tubig tulad ng talon, ilog at karagatan. Sa katunayan, ang Lanao ay mula sa salitang Maranao na Ranao na ang ibig sabihin ay body of water. At upang pasalamatan ang taglay na yaman ng tubig na nagbibigay buhay sa mga taga rito, isang makulay na fluvial parade ang ginanap.
pinag-uusapan din lang ang kagandahan ng kalikasan, tiyak na maaakit ka sa ganda ng Tinago Falls. Ang nakatagong talon na ito ay matatagpuan sa boundary ng Iligan City at sa bayan ng Linamon sa Lanao del Norte. Hindi basta-bastang mahanap ang talon na ito. Kailangang maglakad muna sa may halos 500 steps pababa. Ngunit kaagad namang napapawi ang pagod sa paglalakad sa oras na masilayan ang napakagandang talon na may kulay bughaw na tubig at berde naman ang paligid dahil sa naglalakihang puno at mga halaman. Ay, napakaganda. At saka malayo ito sa kabihasnan natin na develop na lugar. At saka ito talagang it's different dahil you feel the nature. At saka yung mga kahoy malalaki pa. At saka wala na ito sa atin eh. Ang Tinago Falls ay may lapad na 40 meters in diameter at may lalim na 25 fathoms. Malamig ang tubig dito. Ang pagsuot ng life vest ay kailangan para sa kaligtasan. Gamit ang bamboo raft, maaaring lapitan ang kuweba na nasa ibaba na bahagi ng Tinago Falls. Isa pang waterfalls ang matatagpuan sa bayan ng Kapatagan, Lanao del Norte. Ito ang Cathedral Falls na may kakaibang stone formation na tila mga poste ng simbahan. Sa pagdalaw sa Lanao del Norte, di lamang ganda at kagandahan ng paligid ang mararanasan, kundi maging ang kapayapaan ng kalooban. Dito sa Dapit Alim, na ang ibig sabihin ay place of healing, isang tahimik at sagradong lugar na matatagpuan sa bayan ng Colambugan, Lanao del Norte. Sa highway, makikita ang isang malaking kamay na gawa ng bato na tila nag-iimbita sa mga dumaraan na huminto at bigyan ng panahon na mahanap ang sariling kapayapaan. Mararating ang Dapit Alim sa pamamagitan ng pag-akyat sa may 243 steps na hagdanan ito. Ang pagod ay kaagad namang napapawi pagdating sa tuktok ng bundok dahil sa napakagandang tanawin, ang bughaw na Pangil Bay at ang majestic Mount Malindac. Ang preskong hangin, lumpi ang paligid at ang ilang istruktura na tulad ng Grotto of Holy Mary, Shrine of the Healing Jesus at Fire of Healing ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit dinarayo ng maraming turista ang Dapit Alim. Talaga namang sa paligid na katulad nito, mahahanap hindi lamang ang sarili kundi maging ang may kapal na nagbibigay ng kapayapaan, kapatawaran at kagalingan sa bawat puso at isipan ng sinuman na makakarating dito. Kung sports din lang naman ang pag-uusapan, wala na yatang tatalo pa sa kanilang state-of-the-art at very modern mga kaibigan na sports facilities. Kabilang na dito ang kanilang rubberized track and field at ang Olympic-sized swimming pool. Ang iba pang mga facilities sa loob ng Mindanao Civic Center ating tutunghayan.